ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isang senador na sakit ng ulo ng mamamayang Pilipino. Ito, play po natin. Kasi sabi dito, De La Rosa move to dismiss impeachment complaint versus VP Duterte before impeachment court. Ano po, so ngayon ito, play po natin. Kasi babarahin siya dyan mga kababayan ni Senator Win Gatchalian. Senator De La Rosa is recognized. You may proceed, sir. Pakinggan nyo mabuti ha. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sir. So I would reiterate my motion. The Can motion you restate the motion you made earlier while the Senate was sitting in plenary session? Yes, Mr. President. In the spirit of true action, therefore, allow me to end by moving. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. I so move, Mr. President. You're not going to believe what happened. Tell me. Oh, yan mga kababayan, yung yung sinabi ni Senator Robin Padilla, yung kanyang motion na dapat i-dismiss na mga kababayan yung impeachment ni Sara Duterte. Kasi nga ang paniniwala ni Bato de la Rosa, hindi na pwedeng tumawid sa 20th Congress mga kababayan yung impeachment nito pong si Sara Duterte. Kasi nga wala na daw pong jurisdiction ang 20th Congress doon daw po mga kababayan sa impeachment ni Sara. Kaya dapat daw po madismiss na, ayon po yan kay Bato de la Rosa. Senator Go is recognized for his seconding speech. Rather, Senator Judge Go is recognized for his seconding speech. Ito. Wait lang ha, 'di ba? Nagmotion itong si Senator Bato de la Rosa na dapat i-dismiss na mga kababayan ito pong impeachment ni Sara Duterte. At dahil po diyan, sinagot po yan mga kababayan ni Senator Win Gatchalian. Ito po yung sabi niya. Thank you, Presiding Officer. You may proceed, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer, I was listening intently earlier between the exchanges of our good colleagues. And sa mga nakukuha ko, itong gagawin nating desisyon ay napakahalaga po. Dahil ito po ang magdidikta kung paano po tatakbo itong impeachment proceedings. Kung matutuloy ba, hindi ba matutuloy, o mareremand po. At narinig ko po ang ating kasamahan, si Senator Judge Bato de la Rosa, sa kanyang privilege speech earlier, na meron pong dalawang issue na lumalabas dito po sa impeachment or sa articles of impeachment. Unang-una ay yung articles of impeachment allegedly ay constitutionally infirm. No? Ito ang aking pagkakaintindi sa kanyang talumpati kanino po. At pangalawa, itong articles of impeachment hindi ho pwedeng tumawid sa 20th Congress. Ginoong Presiding Officer, itong constitutionally infirm ay tingin ko premature para po desisyonan ngayong gabing ito. Tama! Tama mga kababayan, kasi dapat talaga dumaan sa tamang proseso po yan. Hindi po yung basta-basta pinagdidesisyonan lamang at hindi porket gusto nung isang kasamahan nilang senador na i-dismiss na yon dahil nga hindi na pwedeng tumawid sa 20th Congress at yun yung paniniwala niya, yun na po yung susundin. Kaya nga mga kababayan, mas mabuti pa nga etong si Senator Win Gatchalian kasi naninindigan po siya para doon sa tama at doon sa sinasabi ng konstitusyon mga kababayan. Biruin nyo kung iisipin nyo napakarami na ng pagkakamali na ginawa ng mga senador na ito sa taong bayan. Nung una, pinaasa ang mamamayang Pilipino na uusad yung impeachment trial, hanggang sa ngayon ay dinidelay-delay na po nila. Ano po, at dumating pa nga sa point mga kababayan, nakitang-kita nyo na yung mga kaalyado ng mga Duterte talagang gutom na matanggal eto pong impeachment na ito at nang si Sara Duterte ay makapamuhay na ng ayos. Ganyan po katindi yung pagprotekta na ginagawa
ng mga kaalyado po ni Sara Duterte ng mga senador dito po sa Senado, mga kababayan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Dahil hindi pa ho tayo nag-uumpisa sa tama. trial proper. At hindi pa ho natin naririnig yung mga argumento ng prosecutor or ng defense. Ito po ay allegation na personally ako po, hindi ko ho nakikita pa yung dokumento. Hindi ko ho nakikita pa yung mga papeles kung talaga bang constitutionally infirm or hindi ho siya constitutionally infirm. Pangalawa, hindi rin po natin pa naririnig yung argumento ng mga... Tsaka nasaan yung due process dyan? Nasaan yung due process dyan kung hindi pa nagkakaroon ng trial pero inakwit nyo na? Napagdesisyonan nyo na agad? Nasaan yung due process dyan na sinasabi ni Robin Padilla? Samahan ho natin sa House of Representatives. Kung tatanungin ho natin sila, sigurado po ako sasabihin nila na ito ay constitutionally sound. Pero hindi ho natin naririnig po ho yan. Kaya ho, napakahirap po magdesisyon para sa akin ngayong gabing ito dahil ho, hindi ho natin nabibigyan pa ng oportunidad yung prosecution as well as yung defense. Dahil ho, sa tingin ko, ilalabas rin ho ito ng defense team pagdating po sa impeachment trial. So mga kasama, ako nahihirapan po kung gumawa ng desisyon sa totoo lang dahil po hindi pa ho natin nakikita yung mga dokumento at hindi pa rin ho natin naririnig yung mga argumento. Yan nga mga kababayan eh. 'Di ba kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, wala na tayong pakialam sa kung ano man yung magiging judgment sa huli ng impeachment, mga kababayan, ni Sara Duterte. Ang gusto lang natin makita, yung bank account, mga kababayan, and then yung kung saan napunta yung pera ng mamamayang Pilipino at kung sino ba talaga ang nasa sa likod ni Mary Grace Piatos. Yun yung mga gustong malaman ng mamamayang Pilipino, kaya nakatutok po sila dito po sa impeachment, mga kababayan, ni Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema, may mga senador nga nakaalyado etong si Sara na hanggang ngayon ay pinagtatakpan ang mga anomalyang ginawa ni Sara Duterte di umano. At pangalawa, doon po sa issue ng crossover, ako po ay sumasang-ayon sa argumento po ng ating ginoong presiding officer kahapon nung binanggit niya yung discussions during the 1987 Constitution. Kunin ko lang po yung aking notes. Ayan, basahin, pakinggan nyo ha. Kasi nagtatanong rin po ako, bakit ba ho dinisenyo ang Senado na mayroong 12-12? Kasi ho, kung ang Senado ay dapat mag-terminate at the end of every Congress, sama 24 po ang elections. 24 senators ang matatapos at 24 senators rin ang ihahalal. Kaya nga. Bayan. Pero hindi ho ganun ang nakadesenyo ang Senado. Kaya sumasang-ayon po ako sa talumpati ng ating presiding officer na dinesenyo ho to sa mga ganitong sitwasyon kung meron pong impeachment na mangyayari para po kaya niyang tumawid from one Congress to the other Congress. At gusto ko lang ho ulitin yung discussion sa pagitan ng dalawang constitutionalist, si Commissioner Felicitas Aquino at si Commissioner Ricardo Romulo. At babasahin ko lang ho, very quickly. Sabi po ni Mrs. Aquino, on the basis of these shared premises, would the legislature then, sitting to undertake impeachment proceedings, still bound by the rules of legislative sessions? Specifically, if the legislature adjourns, are the members duty-bound to terminate or to pre-terminate, as the case may be, the impeachment proceedings if the supervening circumstance of adjournment of session come in? At sabi rin po ni Mrs. Aquino, because I would proceed from settled jurisprudence that impeachment proceedings are essentially judicial in nature, such that it follows that when the legislative chamber undertakes these proceedings, it sits as a court of justice and therefore is not bound by the rules of legislative sessions. It cannot adjourn, assuming that the session is adjourned. Impeachment proceedings should not in any way be affected by the adjournment of the session. Sabi po ni Mr. Romulo, our thinking is that if the Commissioner's premise is that it is like a court of justice, maybe an adjournment of the hearing will certainly not preclude it from continuing the proceedings on some other day. In other words, it could not lose jurisdiction just because of an adjournment. So, ayan, maliwanag mga kababayan yung sinasabi dito ni Senator Win Gatchalian. Alam niyo kung tutuusin mga kababayan,
Gaya nga ng sinasabi ko ng paulit-ulit, ang pagkakaalam ko talaga dyan, pwedeng tumawid yan sa 20th Congress kasi nga parang isang kaso lamang po yan na kahit magpalit ng judge mga kababayan, diretso pa rin ang paglilitis doon po sa kaso na yon. So ngayon, itong impeachment ni Sara Duterte, parang kaso rin po ito na kahit tapos na yung 19th Congress, pwedeng tumawid mga kababayan sa 20th Congress. Kaso nga lang ang problema, sabi ko nga po sa inyo, kapag gustong magpakitang gilas at magpapansin nung ibang mga senador doon sa mga taga-suporta ni Digong, gagawa talaga sila ng paraan para makuha yung suporta ng mga taga-suporta nitong si Duterte. Kasi nga naman, aminin man natin or hindi, kakailanganin nila ang mga DD-shit pagdating ng 2028 national election. Kaya po kung titingnan nyo yung mga katulad ditong Sena Tolentino, napakitang gilas ngayon mga kababayan, at yung iba pa na mga kaalyado ni Digong na nagpapakita ng gilas ngayon kasi nga nagbabalak yung mga yan na tumakbo ulit sa darating na 2028 national election mga kababayan. Kaya nga po dun sa mga kababayan Pilipino po natin, sana sa susunod na eleksyon pumili kayo ng kandidato na tapat sa mamamayang Pilipino, hindi tapat sa mga Duterte. Kaya tingnan nyo naman ang nangyayari, yung mga piniling kandidato noong mga nagdaang eleksyon, kita nyo naman kung nakakanino yung mga loyalty. Wala sa taong bayan, kung hindi mga kababayan, nasa mga Duterte. Presiding officer, malinaw na ang intention kaya ginawa pong 12-12. No? Kasi basic po yan eh. Kung dapat po tayo ma-terminate katulad po ng lower house, dapat po lahat hinahalal. Tama. Pero hindi ho ganun ang disenyo. Ang disenyo po ay 12-12 para po sa mga ganitong sitwasyon na maitatawid po ng impeachment proceedings to the next Congress. At babalik po ako doon sa unang contention, which is the constitutional infirmity ng articles of impeachment. In my opinion, ito po ay premature para po desisyonan ho natin yung gabi. Dapat po marinig ho natin yung argumento ng mga prosecutors pagdating po ng impeachment trial. Dahil dadating ho rin tayo dyan sa impeachment trial. At doon po lalabas itong mga argumentong to at doon ho natin malalaman at maintindihan kung ito po ay constitutionally infirm at kung dapat po i-dismiss o i-remand or kung ano man ang action na gagawin po ng ating impeachment court. So maraming salamat, Ginong Presiding Officer. Di ba tama naman yung sinasabi ni Senator Win Gatchalian, dapat makita muna yung mga ebidensya, mapakinggan yung mga argumento, mapakinggan yung defense at saka yung prosecution mga kababayan, and then kung ano yung napakinggan natin, kung ano yung nakita natin, kung matibay yung ebidensya laban kay Sara Duterte, dapat siyang managot mga kababayan. At kung hindi naman matibay yung ebidensya laban dito kay Sara, o di walang kasalanan etong si Sara Duterte mga kababayan. So ngayon, ang tanong kasi dito, bakit masyadong takot na takot yung mga kaalyado ni Sara Duterte at gusto agad na ipa-terminate etong impeachment mga kababayan ni Sara kahit wala pang impeachment trial? Di ba, kung titingnan nyo, yung ginagawang yan ng mga kaalyadong senador ni Sara Duterte, pinipigilan po nila yung due process. Takot sila na may malaman ng taong bayan na ikasisira ni Sara Duterte dahil nga, pagbagsak ni Sara Duterte, yan din ang pagbagsak ng pamilyang Duterte, at kapag ka bumagsak ang pamilyang Duterte, automatic yung mga kaalyado nitong senador na sumisipsip sa pamilyang Duterte ay babagsak din. Yan yung katotohanan dyan na ayaw mangyari ng mga kaalyado ni Digong na senador ang bumagsak ang mga Duterte, dahil pag bumagsak ang mga Duterte, sira ang kanilang mga political career.